At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa pag-support ni JP sa store ni Chinita Princess dito po sa Cebu, House of Little Bunny. So si JP pala ay store manager. Yes po mga kakimpaw. Sabi nga dito, kabongga ni JP, sana pala pinapirmahan ko yung pinabili ko na bag. But I am glad to see JP being a hands-on partner of her ate Kim. Yes po mga kakimpaw. Talagang napaka hands-on itong si JP sa store. Talagang ine-explain niya po. Talagang minamarket niya yung mga bags doon mga kakimpaw. And sabi nga dito ng isang account, JP Chu, the pilot, the car dealer, the Hub Cebu Store Manager, and dependable business partner. He takes after his ate Kim Chu multimedia siblings. So grabe mga kimpaw yung support ng mga kapatid ni Chinita Princess, no? Napakasaya lang makita na yung mga kapatid kadugo ni Kim Chu talaga naman pong hindi tinatapakan or hindi dinadown si Kim, bagkus ay hinihila lalo paitaas. Nakaka-proud naman itong si ate Kim. And isa din to mga kakimpaw sa rason kung bakit patuloy po na dinadagsa at binabahan ng blessings si Chinita Princess dahil alam niyo yon mga kakimpaw, kahit na ang dami niya pong business, talagang nagpupundar pa siya ng mga business na pwede pong maging business partner itong kanyang mga kapatid na kung saan daw, sa way na yun, alam niyo makakatulong talaga si Kim Chu sa kanyang mga kapatid talaga, no? Talagang walang naiiwan, sabay-sabay po silang aahon. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong nagsisirculate na naman sa mundo ng social media tungkol sa isang bini na kung saan ay inililink or ginagawan po ng issue dito kay Paula Avellino. Ang dami po nagko-comment nito dito sa mga upload natin. Parang hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo yung mga nababasa ko tungkol dito. Kaya sabi ko, nag-decide ako na gawan ko na lang to ng update at linawin ang tungkol dito. Sabi kasi ng isang netizen, a cheater is always a cheater. According Paulo has already knew one, a member of Divini. I hope management give each of them another partner. So, kakalaruhin ko lang to. Sa inyo naman po nakuha ang info na to. Kasi hindi lang po kayo yung nagsasabi nito, kundi madami pong nagko-komento, iba-iba po yung mga account na gamit nila. So marami pong nakakabasa nito at yung iba, nalulungkot na, di ba? Naniniwala po agad sa mga ganitong balita. Actually, mga kakimpa, wala pong katotohanan yung tungkol dito sa isang Bini member na nililing kay Paulo Abilino. Kasi ang totoo po niyan, iisa lang. Gusto po nilang kayong magalit kay Paulo Abilino para mabuwag po ang tambalan ni Kim and Paulo Abilino at matigil po yung mga project na naka-line up sa kanila. Ganyan pong umatake ang mga bashers at ang mga gustong masira si Kim and Paulo Abilino. Ang tanong, makikinig ba kayo or maniniwala ba kayo sa mga fake news na yan? Gayong mga salita lang yan. Wala nga po silang maipakita mga ebidensya at hello, lagi po magkasama si Kim and Paulo Abilino. So paano pa makakaporma dyan si Paulo Abilino sa isang Bini member na yan? Wala po yung katotohanan mga kakimpaw ha, kaya sana po ay wag niyo pong paniwalaan ang tungkol dito. Okay? Pag lumabas na sa vlog ko, tsaka na lang kayo maniwala kung may katotohanan ba yung sasabihin ko dyan or hindi. Kasi for sure, nag-iisip na naman at stress na naman ang mga person dito na nakikinig. So ulitin ko, wala po itong katotohanan. May lumabas na kontrobersya noong 2025. Kinuyog ng fans ng Bini si Paulo Avellino matapos niyang i-repost ang isang parody ng apology statement ng grupo matapos ang isang issue ng ilang miyembro ng Bini. Phil News, ayon sa artikulo, hindi yung aktwal na relasyon kundi memes repost, social media drama lang ang pinag-ugatan ng issue. Wala akong nakitang credible na source na nagsasabing may dati o kasalukuyang romantic relationship si Paulo Avellino sa kahit sinong miyembro ng Bini. Wala ring opisyal na pag-amin o kumpirmasyon mula sa bayaning si Paulo o sa grupo na may link sila sa ganitong personal na level. Maraming post at usap-usapan lang, kadalasan based sa rumor, fan theories o memes, pero walang konkretong katotohanan. Minsan kapag kilala ang isang artista tulad ni Paulo at sikat ang isang grupong tulad ng Bini, may tendency na pagsabihin ng fans, netizens na may link lalo kung may social media interaction, kahit benign tulad ng pag-share lamang. Sa kaso nila ni Paulo Bini,
Ang link ay social media post plus controversy, hindi tunay na personal na relasyon. Wala pang lehitimong basehan para sabihing may link sina Paulo Avellino at isang miyembro ng BINI sa level ng relasyon. Ang mga umiikot ay chismis lang o drama sa social media, hindi kumpirmadong facts, kaya mas safe tratuhin iyon bilang chismis hypothesis imbes na katotohanan. Ang paglalink kay Paulo Avellino sa isang miyembro ng BINI ay isa na namang halimbawa kung paano sa panahon ngayon, isang maliit na social media interaction lang ay kaya nang maging chismis o breaking news sa online community. Hindi na bago na konektado ang pangalan ni Paulo sa maraming artista dahil sa kanyang kasikatan at charisma. Pero sa kaso ng BINI, malinaw na nag-ugat ang usapan hindi sa totoong ugnayan, kundi sa misinterpretasyon at overreaction ng publiko. Nagumpisa lang ang lahat sa isang post na hindi naman romantiko o personal, isang repost na kinasangkutan ng apology parody ng BINI. Dahil dito nag-react ang fandom, may nang-invoke ng link, may nagalit at may nagdagdag pa ng sariling haka-haka. Sa social media, ganun kabilis ang pagputok ng issue. Mula sa simpleng meme, umaabot na sa romantic speculations. Pero kung titingnan sa mas malalim na anggulo, makikita mo na walang basehan ang mga kwentong naglalabasang may relasyon o may interest si Paulo sa kahit sinong BINI member. Ang nangyari, naging biktima siya ng kulturang online na mabilis magbato ng chismis kahit wala pang kumpirmasyon. At dahil kilala siya bilang leading man at gentleman, mabilis siyang nagiging sentro ng aliw at intriga. Sa kabilang banda, nakikita rin dito kung gaano katindi ang protectiveness ng fandom ng BINI. Kahit wala namang masamang intensyon si Paulo, naging hypersensitive ang ilan dahil sa kontrobersya ng grupo. Kaya kahit simpleng post niya ay lumaki at pinalabas na parang may personal na motibo. Ito ang downside ng fan culture. Minsan, nagiging sobrang reactive kahit hindi kailangan. Kung tutuusin, kung may totoong link, malamang matagal nang kumalat ng may substansya, may sightings, may insider report, may reliable entertainment news. Pero ang nangyari dito, puro interpretasyon, walang facts. Ang pinakamaganda sigurong gawin, bantayan ang tunay na source ng balita at huwag agad maniwala sa kahit anong sinasabi ng social media. Hindi dahil may pangalan silang dalawang sikat sa isang pangungusap ay ibig sabihin may malalim ng nangyayari. Sa huli, mas nagiging malinaw na ang mga chismis na ganito ay nagpapakita lamang kung gaano kaingin ng netizens ang kilig at drama, even kung gawa-gawa lang. Pero sana, habang kinikilig at naaliw ang iba, maging maingat pa rin tayo sa pag-spread ng mga fake link, lalo na kung wala talagang pahiwatig mula mismo kina Paulo o sa BINI. Sa totoo lang, ang isyung ito ay hindi dapat lumaki dahil malinaw na ang pinagmulan ay misinterpretasyon at hindi toong romantikong ugnayan. Wala talagang matibay na ebidensya, walang official statement, at walang credible source na nagsasabing may relasyon o special connection si Paulo sa kahit sinong miyembro ng BINI. Ang lumalabas ay chismis lang na pinataba ng mga haka-haka online. Ang ganitong uri ng issue ay nagpapakita kung gaano kadaling lumipad ang spekulasyon sa social media. Minsan isang repost lang, isang biro lang, o isang meme lang, tapos biglang pino-frame ng ilan na parang may link, kahit wala naman. Para bang hinuhugot ang kwento mula sa manipis na pangyayari, tapos pinapalabas na parang may malaking conspiracy sa likod. Sa kaso ni Paulo, sanay na siguro siya sa mga ganitong intriga dahil matagal na siya sa industriya, pero hindi pa rin ibig sabihin ay tama ito. At syempre, ang BINI na may matinding fanbase ay mabilis ding nagiging sentro ng ingay online kahit maliit lang ang pinagmulan. Pero kung pagbabasehan ng realidad, professional life nila ang umiikot, hindi personal na connection sa isa't isa. Walang romantikong indikasyon. Wala ring kumpirmasyon mula sa involved. Kaya ang masasabi ko, ito ay isang overblown rumor na dapat tingnan bilang simpleng chismis na lumaki dahil sa online culture, hindi dahil may totoong nangyayari. Sa halip na mag-focus sa mga walang basehang link, mas maganda sigurong pahalagahan ang kani-kanilang trabaho ni Paulo at ng BINI dahil doon sila talaga kumikintab, hindi sa imbentong intriga. Sa panahon ngayon, kapag dalawang sikat na pangalan ang nadikit sa isang post even without context, madaling ginagawa itong chismis. Tinatawag ito ng iba na clout chaining. Isang tao nag-post, may fandom na nag-react, may nag-tweet ng haka-haka, tapos biglang may news headline na. Hindi dahil may malalim na pangyayari, kundi dahil clickable ang pangalan ni na Paulo at BINI. Ang BINI ay may malakas at solid na fanbase.
Si Paulo naman ay may sariling matatag na supporters at malawak na public image. Kapag nag-cross ang dalawang fandom na parehong passionate, minsan nagkakaroon ng tensyon kahit wala talagang pinag-ugatan. Kaya lumaki ang issue ng mas mabilis kaysa sa aktwal na importansya nito. Kahit walang katotohanan ng chismis, nagkakaroon pa rin ng epekto. Sa side ni Paulo, baka magmukhang insensitive siya dahil sa misunderstood post. Sa side ng Bini, baka isipin ng iba na may internal drama o may hidden involvement kahit wala naman. Ito ang downside ng pagiging high-profile personalities. Kahit hindi mo sinasadya, may interpretasyong binubuo ang publiko. Simple lang ang nangyari sa simula, pero dahil ginawang video reactions, blind items, speculative TikTok analysis, meme threads, lumaki ang narrative kahit walang solidong laman. Ito ang modern rumor cycle, mabilis sumiklab, mabilis din mawala. 5. Wala talagang romantic foundation. Importante pa ring ulitin, walang sightings, walang insider confirmation. Walang interaction na may romantic undertone. Ang link ay bunga lang ng online dramatics. Kung totoo ito, siguradong mas may makikita sana na proof, pero wala, kaya obvious na chismis lang talaga. 6. Mas magandang tingnan ito bilang wake-up call. Sa fans, media at netizens, huwag agad mag-react ng sobra. Alamin muna ang buong context. Iwasan ang panghuhusga sa basehan ng isang screenshot o post. Ang issue ay hindi tungkol sa totoong ugnayan, kundi mas tungkol sa paano gumagana ang chismis sa modern social media. Paano nagiging emosyonal ang fans, paano lumalaki ang maliit na bagay sa internet, at paano madaling maipit ang mga artista sa maling interpretasyon.